Simple at mapayapa ang naging pagkamatay ng lolo. Natagpuan na lang namin siya sa kanyang kwarto. Nakaupo sa paborito niyang rocking chair habang nakahimlay sa kanyang dibdib ang isang libro. Nakapikit siya na parang natutulog lamang. Nang lapitan namin siya, noon namin na-realize na patay na pala siya. At 83, iniwan kami ng lolo. Marami ang nagsasabing binangungot daw ang lolo. Siguro raw, habang nagbabasa ito ng paboritong libro, ay naidlip at saka na naginip. Noon naganap ang bangungot na ikinamatay nito. Pero para sa akin, talaga lang oras na ng lolo. Hindi rin masama ang mabuhay ng 83 taon sa mundo. He had lived a good life. Madali kong natanggap ang kanyang pagpanaw. Ganun pa man, nakakalungkot lang isipin na wala na ang lolo. Mapagmahal kasi siyang lolo sa aming magkakapatid at magpipinsan. Si lolo na parating nagkukwento sa amin ng kung ano-ano. Siya ang pinakapaborito naming kausap kasama sa tuwing nagtitipon-tipon ang buong pamilya sa reunion. Nauna nang namatay noon pa ang lola kay lolo. Sabi ng mami, ngayon daw ay magkakasama na ang lolo at ang lola. Open casket ang naging burol ng lolo. Bukas ang kanyang ataol habang siya ay nakahimlay ng maayos sa loob. Lahat ng taong dumalaw, nakikita nga naman ang lolo na parang natutulog lang. May mga napansin akong dumalaw sa burol na parang nanibago sa open casket. Yung iba nga, natatakot pang lumapit. Pero ako, hindi ako natatakot. In fact, ako ang madalas maglamay sa tabi ng ataol ng lolo. Nakaupo ako sa tabi ng ataol buong magdamag, binabantayan ng kanyang labi. Ikatlong araw ng burol ng lolo, ang dami ko nang naririnig na kwento tungkol sa mga pinsan ko. Nagpaparamdam daw ang lolo. Sabi ni Gwen, pagpasok daw niya sa kwarto ni lolo, nadat na niyang gumagalaw ang rocking chair. Baka naman hangin lang iyong Gwen, ang sabi ko. Hindi kasi ako basta naniniwala sa mga kamultuhan. Paano hahangin? Sarado ang mga bintana. Pangatwiran niya. Ayon naman kay Kevin, nagparamdam daw sa kanya sa banyo ang lolo habang umiihi siya. Gumalaw daw ang tabo. Si Tita Malo naman, nakita raw na bumubukas ang aklat mag-isa. Iyon din yung aklat na binabasa ng lolo bago ito namatay. Sari-sari pa ang kanilang mga kwento, ngunit nagkibit-balikat lamang ako. Ang isa pa, ang katwiran ko. Kung magpaparamdam man o magmumulto ang lolo, it has to be with a purpose. Sa nakikita ko, tila wala namang purpose yung mga pinagkukwento nilang pagpaparamdam ng lolo. Hanggang noong gabi bago ang huling araw ng burol ni lolo, ako muli ang naatasang magbantay sa kanya buong magdamag. Ikatlong gabi ko na yun na halos walang tulog. But I don't mind. Mahal ko si lolo, kaya hanggang sa huli, handa ko siyang pagsilbihan. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, naidlip na lang ako. Hindi ko yun halos namalayan. Hindi ko alam kung gaano ako tagal na idlip. Hanggang sa naampling pangata na lang ako. Pagmulat ko ng mata ko, wala nang naman ang ataol. Wala na roon ang bangkay ng lolo. Nagulat ako. Kinabahan. Nasaan na ang lolo? Maya-maya may kumalabit sa akin sa likuran. Pagharap ko, halos mapasigaw ako sa aking nakita. Naroon na ang lolo, nakatayo at nakadilat. Nakatingin siya sa akin. Lolo, naiyak na lang ako, bagamat nanigas ang buo kong katawan sa takot. Narealize ko rin kung gaano ko na siya kamis. Hindi nagsalita ang lolo. Bigla na lang siyang naglaho. Pagtingin ko sa taol, naroon na ulit ang bangkay niya. Hindi ko alam kung naginip lang ako nang mangyari yung nakita ko. Uguni-guni ko lang dahil alam kong iyon na ang huling sandaling makikita ko, ang labi ng lolo. O marahil na mamaalam lang siya sa akin because he never had a chance nang bawian agad siya ng buhay. Kinabukasan iniliming na ang lolo. Nagtipon-tipon kaming buong pamilya na naiwanan niya. Pinagkwentuhan namin ang mga masasayang alaala namin with lolo hanggang sa mabanggit ko ang nangyari sa akin kagabi. Pero ipinagpalagay kong panaginip lamang iyon. Mula noon, hindi ko na inilis sa isipan ko ang posibilidad na ang mga nangamatay na mahal sa buhay ay maaaring muling magbalik para sa huling sandali ng pamamaalam. Ang nangyari sa akin sa piling ni lolo ay isang karanasan tunay ngang hindi madaling
Matagal lang may napapabalitang tiyanak sa lugar namin dito sa Quezon. Pero hindi ko pinaniniwalaan noon. Not until mismong nakita ng dalawang mata ko. Ang pork namin sa Quezon ay liblib na liblib. Halos dadaan ka sa masukal na kakahuyan bago mo ito marating. Sinasabing sa kakahuyang iyon, nagpapakita ang mga maligno na kung tawagin ay tiyanak. Isang araw, niyaya ako ng mga kaibigan kong manghuli ng salagubang. Maraming salagubang sa kakahuyan ng aming lugar. Kinakain namin ang mga salagubang at kadalasang ginagawang pulutan. May halo ring katuwaan at paglilibang ang panghuhuli ng salagubang sa kakahuyan. Hapon na noon nang kami sumalakay. Hindi naman ako natatakot dahil sanay na ako sa masukal na bahagi ng aming buhok. Sa katunayan, napahiwalay ako sa aking barkada habang abala sila sa panghuhuli ng salagubang na kinakamay lang namin ang panghuhuli at inilalagay yun sa plastik na dala namin. Kakaunti pa lang ang huli ko. Kontes din namin magkakabarkada ang magparamihan ng huli. Patuloy ako sa panghuli ng salagubang upang makarami. Nang bigla akong natigilan, nakarinig kasi ako ng iyak ng bata. Ang lakas-lakas ng iyak. Nagilala akong baka may inang nag-iwan ng kanyang sanggol. At that time, hindi ko pa inisip na ang naririnig kong iyak ay mula sa isang malignong kong tawagin ay tiyanak. Sinundan ko ang iyak kung saan ito nanggaling. Nakita kong tila gumagalaw ang talahiban sa di kalayuan. Kagad ako nagtungo roon. Hinawi ko ang mga talahib hanggang sa marating ko ang isang punong walang kabunga-bunga o kadahon-dahon man lang. Nasa malaking ugat ng punong iyon ang sanggol. Nakahimlay doon na tila ba yung malaking ugat ng puno ang nagsilbi niyang krib. Lumapit ako. Tuloy sa pag-iyak ang sanggol. Awang-awa ako. Sino ang nag-iwan sa'yo dito? Ang sabi ko pa sa sanggol na para bang sasagutin niya ako. Umupo ako sa tabi ng sanggol. Nakahubad siya. Wala ring lampin. Nang tingnan ko kung lalaki o babaeng sanggol, natigilan ako. Wala siyang ari. Wala siyang kasarian. Yun kaya ang dahilan kung bakit siya ay tinapon ng kanyang mga magulang dito sa kagubatan. Pinuhat ko ang sanggol. Tumigil siya sa pag-iyak. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. May isa pa akong napansin sa kanya. Tila walang guhit ang pagitan ng kanyang ilong at labi. Hineli ko ang sanggol. Sabi ko sa kanya, hahanapin namin ang magulang niya. Naglakad na ako para hanapin ang aking mga kabarkada. Buhat-buhat ko pa rin ang sanggol. Ngunit makalipas ang 30 minutong paghanap, napagod na ako at nagtaka. Bakit parang paikot-ikot lang ang lakad ko? Hindi pa rin ako nakakaalis sa aking pinanggalingan. Tanaw ko pa yung puno na pinagkuhanan ko ng sanggol. Lakad na naman ako, hanap sa mga kaibigan. Ngunit wala pa rin. Hindi ko sila matagpuan. Dito na ako kinabahan. Lubong na ang araw at hindi magtatagal ay magdidilim na. Pinagmasdan ko ang sanggol. Laking gulat ko sa aking nakita. Isa ng pagkapangit-pangit na halimaw ang mukha ng sanggol. Nabitiwan ko ito sa sobrang takot ko. Bumagsak ang sanggol sa lupa, pero matumayo itong bigla at tumawa ng tumawa. Noon ko na-realize na pinaglalaroan na nga ako ng tiyanak. Nagtatakbo ako na nagtatakbo palayo. Hindi ko alam kung hinabol ako ng tiyanak. Hindi na kasi ako lumingon pabalik. Basta't ang natatandaan ko, tumakbo lang ako ng tumakbo. Pinaligtad ko pa ang t-shirt ko. Iyon kasi ang kasabihan ng matatanda kapag daw naligaw ka sa kakahuyan at pinaglaruan ng maligno. Hindi naglaw na narating ko rin ang kinaroroonan ng aking mga kaibigan. Hingal na hingal ako. Nag-aalala na rin pala sila sa akin sapagkat kanina pa raw nila ako hinahanap. Ikinuwento ko sa kanila habang daan pauwi ang aking kanaranasan. Kung ako ang tataw ng inyo, oo, naniniwala ako sa presensya ng mga maligno, partikular na ng mga tiyanak. Ito ang mga nilalang na hindi matahimik at patuloy na nanggugulo sa buhay nating mga tao. Diyos pa rin ang pinakamabisa nating protection sa mga malignong ito. Ang pagdarasal sa Kanya gabi-gabi at pag-aalay ng buhay sa